ngayon magdi-discuss tayo tungkol sa JPEG at saka sa PNG. So yun yung dalawang format na lagi nating naririnig, no? So sa Sinex, nakaka-receive kami ng mga files na minsan sasabihin ng client na paki-print po. So nare-receive namin JPEG, PNG, ganon. Pero pagdating sa machine, hindi siya tinatanggap. Kasi yung machine namin, yung tinatanggap lang niya sa large format ay yung .tif. Minsan PDF, ganon. Pero mostly we just work on .tif na format. Pero ngayon, i-discuss natin yun sa mga later interviews natin o videos. Pero ngayon, medyo mag-concentrate tayo kung ano yung difference ng JPEG tsaka ng PNG. So, nandito tayo. Hello, Rose. Siya yung ating remote graphic designer. Minsan po nasa iba't ibang bansa po siya kasi nagtatrabaho eh. So kaya nag-fly in talaga tayo sa kanyang workspace. At eto yon, meron siyang malaking monitor at saka isang laptop para kung saan man siya dalhin, no. Ayan, so mostly ang sa graphic design pag nag-prepare tayo, we use Photoshop para mas maraming features ang matitweak natin sa isang image. So, pwede ding mag-ask tayo, no, sa graphic designer kung ano yung kay Rose, no? Okay. She's here. Kung ano yung ibig sabihin ng PNG, ano ba yan? Bali yung PNG, maganda siyang gamitin para sa mga images na may line art, halimbawa drawings, illustrations, yung may parang comics yung dating. So, halimbawa ito, logo. Mas ano siya. Nakita nyo line art. Diba? Yan. Mas illustrative. Okay. So yung anong ibig sabihin ng PNG? PNG. Ibig sabihin ng PNG is Portable Network Graphics. Okay. Para siya sa mga lossless na image compression. Okay, so usually ginagamit siya sa web. Hindi siya for printing talaga. Okay. Dati naririnig ko rin yung GIF, yung graphics interchange format, GIF, no? GIF para sa web. Oh, popular yun. Pero ngayon mas yung maganda sa GIF or graphics interchange format is pwede mo siyang i-animate. Okay. Okay. Yung PNG static. Mm-hmm. Pero may transparency. Pwede kang gumawa ng file na transparent like this one, transparent yung background. Okay. So halimbawa, ayan, sa Photoshop kung nakikita nyo, meron siyang yung parang checkered board na transparent na background siya. So, to indicate transparency. So halimbawa, kung maglalagay ka ng object sa likod, pwede. Yan. Ayan, nakita nyo yan. Ayan. So, pero kung JPEG, hindi natin magagawa yan. Kung JPEG, hindi. Okay. Hindi. Kung isave mo siya, halimbawa, tanggalin natin yung background nito. Just an example. Tapos, magiging transparent na siya, di ba? Yes. Ayan. Pag sinave mo siya as JPEG, magiging white na yan. Mm-hmm. Hindi siya magstay transparent. Compared sa PNG. Okay. So, yun. So, yun yung difference ng dalawa, JPEG at saka PNG. Ano nga pala ibig sabihin ng JPEG? JPEG means Joint Photographic Experts Group. So yun. Group pala yun. Sila yung nag-develop, no, ng format. Yes. Okay, so yung so JPEG... maganda siya sa mga digital images. Okay. Like yun yung pinipicture natin sa camera pictures. Mm-hmm. Yun. Maganda siya. Sa mga real-life images. Yes. Tapos si PNG naman, if you want na flexible siya, na pwedeng tanggalin yung background, may may transparency, tapos at the same time, pwede siya sa mga fine lines. Mm-hmm. No? Exactly. So mas maganda siya sa web, sa website, sa mga social media post. Ganon din si JPEG, pero mas flexible si PNG. Pero sa large format printing, hindi natin ginagamit dalawang yon. Ginagamit natin ay yung TIFF
So, I think yan lang po muna i-discuss natin for this video. Salamat, Okay, Rose. welcome. Bye. Bye.